Hello, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong pinaghahati-hatian na tinapay ng buhay o salita ng Diyos na siyang pinakapagkain ng ating nag-iisang kaluluwa. Ngayon po, meron tayo dito mga aralin ating pumulipasahing muli at tatalakayin iuugnay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una po, ayon sa Ebanghelyo ng Apostol San Mateo, sa Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang sa 9. Sabi dito, ang araw na yaon ay lumabas si Jesus at naupo sa tabi ng dagat. At kasama sa kanya ang lubhang maraming tao. Lumulan siya sa isang daog at naupo at ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin. Ngayon po, kung mapapansin natin, paano po kaya nangyari ito? Parang ang senaryo, habang ang ating dakilang Panginoon nandun sa tabi ng dagat, sa dami ng tao na nakatayo, nangaral siya na nasa isang tao. I-imagine mo, paano kaya sila magkakaranigan? Samantalang ang tubig, maingay. Pero dahil nga ang ating dakilang Panginoon ay nangangaral, kumbaga ang mga tao, yung karamihan na nakapaligid sa Kanya, parang gustong-gusto nilang pakinggan ang aral na sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Katulad din naman natin, yung atensyon natin nakapokus sa pagsamba. Kanina, hinanap natin ang panalangin. Isang pamamaraan na kung saan yung nasa mga saloobin natin, gusto natin ipahatid sa Diyos, idinadaan natin sa panalangin. Sa panalangin natin, kinakausap siya. At ngayon, yung nangyari dito, ang ating dakilang Panginoon ay nangangaral, katulad din naman ngayon na binabasa ang nasa banal na kasulatan at pinakikinggan din naman natin. Ito naman yung pamamaraan ng Diyos na kung saan tayo naman po ang kinakausap niya sa pamamagitan ng tinatawag na Ebanghelyo. Kasi po kailangan natin siya. Sabi nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi po sa bibig namin, kundi tinatalakay na lang namin yung salita ng Diyos na nakasulat. Kumbaga, nagiging instrumento na lang yung tagapangaral dito sa unahan para gamitin, basahin, at iuugnay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya kung mapapansin natin, vice versa, nananalangin tayo, taingan naman niya ang ginagamit para pakinggan ang ating mga pagsamo at dalangin. At habang siya naman ay nangangaral, tayo naman yung gagamit din ng tainga para tanggapin din natin yung aral na nais niyang ihatid sa atin. Ayun na lang sabi dito. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang mga hasik upang yumaon, upang maghasik. Bakit po idinaan ng ating dakilang Panginoon sa mga talinghaga?
Sapagkat napapaligiran ko siya, hindi po kasi pare-parehas ang taong nakapaligid sa kanya. Kumbaga, halo-halo siya. Merong mga tao na may mga karamdaman, merong tao na handang makinig sa aral ng ating dakilang Panginoon. At kasama din doon, maliban doon sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon, yung mga marurunong, yung mga iskriba, mga nagsipag-aral, mga parisiyo, tagapagtanggol ng kautusan. Kumbaga, mix yung tao. Kaya ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, idinaan niya ngayon sa talinhaga. Parabola sa Bicol. Para, sabi nga, tumingin man sila ng tumingin, hindi nila mamamasdan. Makinig man sila ng makinig, hindi nila mauunawa. Sapagkat may kapangyarihan po kasi sa mga pinagkalooban lang na ipahayag ang talinhaga, yun lang po ang pinibigyan ng unawa. Yung mga marunong, wala pong puwang sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na ang mga talinhagang ipinangaral ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kasi po, siksik na yung isipan nila ng mga karunungan mula pa sa kanilang mga pag-aaral, mga pagsasaliksik. Pero sa isang taong walang hinangad, kundi ang kahabagan ng Diyos. Ito po yung mga bukas ang pag-iisip na handang tanggapin ang aral o salita ng Diyos. Kaya hindi lahat ng nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, pare-parehas po ang unawa na mayroong silang taglay. Meron doon, nagmamasid lang para, kumbaga, tingnan yung ginagawa ng ating dakilang Panginoon na parang ginagawa nilang, parang naging dahilan ng ating dakilang Panginoon na nangangaral din ng ibang aral. Samantalang yung nakasanayan ng mga eskribas at mga parisiyo, hindi naman sinasang-ayunan ng ating dakilang Panginoon. Dahil kung magkaiba ang kanilang pernaw. Una, yung salit-saling sabi ng mga tao, ipinapapasan ng mga eskribas at parisiyo sa mga tao para gawin nila, para mapasunod ang mga tao. Itinutuwid nyo ng ating dakilang Panginoon sapagkat, kumbaga, pati yung aral na tinuturo ng mga eskribas at parisiyo, mix na rin. Pinaghaluan na ng mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Ano ang sabi? May isang tao na lumabas upang maghasik. Anong inihahasik niya? At paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. Ang iba ay nangahulog sa batuhan na do'y walang sapat na lupa pagkakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw na nainitan ng dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba ay nahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawak at ininis ang mga yaon. Ang iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga ng tig-100 at ang iba ay tig-6 at ang ilay tig-30. At ang may pakinig ay makinig. Ngayon po, yung motel na inihasik, nahulog siya sa 4 na uri o 4 na bagay na binagsakan ng binhi. Ang una, sa tabi ng daan. Ikalawa, yung nasa batuhan. At ang ikatlo, sa mga dawagan. Ang pang-apat, nahulog sa matabang lupa. Ngayon, kung mapapansin natin, yung unang tatlo, wala po siyang resulta. Walang bunga. Kasi po,
Yung nahulog sa tabi ng daan, ito yung mga taong may excitement na nakinig ng Ebanghelyo, pero pag katapos na pakinggan, wala na. Nawala agad. Kumbaga, nasapawan lang ng isang pangyayari, hindi na nanatili sa isipan yung aral. Kumbaga, hindi nakadiretso sa puso. Kaya nangyari, hindi po siya napakinabangan at hindi siya naging batayan ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa makatuwid, kinakailangan natin hindi lang yung tainga. Kinakailangan natin nauunawaan natin yung aral na ating pinapakinggan. Kasi po, sabi dito sa huli, ang may pakinig ay makinig. Lahat tayo may tainga. Anong purpose sa pakikinig ng Ebanghelyo ng ating tainga? Ito ba ay pakikinggan lang natin? Siyempre, hahanapin natin yung unawa. Kasi po, ang isang taong nakakaunawa sa aral ng salita ng Diyos, nagkukonekto siya. Kasi yung mga nagsisipag tayo dito, nangangaral, na may gabay ng Espiritu Santo at hinihiling din ng tagapakinig ang gabay ng Espiritu Santo, magkukoneksyon po siya. Kaya madali po siyang maunawaan. Nabubuksan yung isang parte sa ating utak para yung salita ng Diyos na uunawaan natin. Kasi po, hindi po madaling unawain ang salita ng Diyos. Lahat tayo, may banal na kasulatan, magbasa tayo ng magbasa, minsan sumasakit ang ulo natin. Dahil ito po ay may kapangyarihan. Ang salita ng Diyos, may gabay ng Espiritu Santo. Kung wala ng gabay ang nagbabasa at tagapakinig, hindi po niya maunawan kahit yung magsasalita dito sa unahan. Kung hindi nakaprepare, hindi nakapaghanda, hindi rin niya tatalakay ng mabuti ang salita ng Diyos. Kaya po, kinakailangan dito, unang-una yung unawa. Ano yung ikalawa? At ang mga iba ay nangahulog sa mga patuhan at ang dooy walang sapat na lupa. Ito yung mga tao na tinanggap yung aral sa kanyang puso na sobrang, kumbaga, ina-accept nga. Ina-apply naman ang unawa. Dinadaman na yung kalagayan ng salita ng Diyos kung paano iniugnay sa ating puso. Pero, dahil sa mga problema, dahil sa mga suliranin o mga ganasin natin, minsan po, nadadala tayo ng emosyon. Sa kabigatan sa buhay, kung kailan hindi pa tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, okay lang ang buhay natin. Nung lumapit na tayo sa simbahan, parang nagka-problema na. Minsan, dinadahilan pa yan ng tao. Kaya dahil sa mga problema, kapighatian, siliranin, nadadaig po siya. Kaya sa halip na pag-ukulan ng pansin yung salita ng Diyos kung paano i-apply sa kanyang sariling buhay, ang nangyayari po niyan, natatalo siya ng mga pangyayari sa buhay. Kaya po, walang lupa, hindi siya makaugat. Hindi makapenetrate yung salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, tinanggap na natin yung aral, pero yung mga bisyo, yung nakasanayan nating ugali, yung hindi magandang ginagawa natin sa kapwa, nandyan pa rin. Kumbaga, yung pagtanggap ng salita ng Diyos, tinanggap ka ng tainga, pero hindi inanalyze, hindi naiwanan o hindi tinalikuran yung mga bagay na nakasanayan.
nandun pa rin yung dating ginagawa. Walang pagsisisi, walang pagtanggap ng pagkakamali. Hindi lumapit sa Diyos upang humingi ng tawad dahil ayaw niyang iwanan yung mga nakasanayan niyang bisyo. Halimbawa, alak. Sa lang po, pagpasalamat natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Sabi kanina, karamdaman. Ang karamdaman po, sabi nga niya, parang bisita, parang dalaw sa ating buhay. Ngayon, kapag yan po in-entertain natin, halimbawa, nalipasan tayo ng gutom, tapos inulit pa natin, ini-entertain natin eh. Gusto natin. Yung mangyayari po niyan, magkakaroon tayo ng karamdaman. Ang karamdaman ay bunga ng pagkakasala. Dahil, kinakailangan mong kumain, hindi tayo kumain, nagkaroon tayo ng karamdaman. Minsan yun po ang nagiging dahilan para mapalapit tayo sa Diyos. Pero mali lang yung mindset na tinuro sa atin. Kasi, kapag ang isang tao may karamdaman, ang una niyang nasa isipan, na mindset mula ng pagkabata, takbo agad sa doktor. Kaya nangyayari, may sakit, doktor. Pagkabata pa tayo, tinuturo na tayo magkonektidad. Saan pupuntang may sakit? Doktor. Pero kung iisipin, sa tanal na kasulatan, sa Diyos dapat tayo unang lumapit. Kaso, kapag wala ng budget, panghuli na lang ang Diyos. Kung hindi na kinaya ng kanyang budget, wala nang pangtustos, wala nang ari-arian, naubos na, saka na lalapit sa Diyos. Pero, ang karamdaman ay pamamaraan po yan para mapalapit tayo sa Diyos. Para itong binhing ito, mapakinggan natin. Yung salita ng Diyos, yan po ay kinakailangan natin. Na noon, bagamat hindi tayo nagsisimba, pero nung magkaroon tayo ng karamdaman, nagkaroon na ng puwang para yung binhing o kaya salita ng Diyos tanggapin natin. Ang tanong, ano kaya tayo sa harapan ng Diyos ngayon? Isa ba tayo sa kasama sa batuhan na tinatanggap ang salita ng Diyos, pero dahil sa mga problema, hindi niya ina-apply sa kanyang buhay, o nahulog sa batuhan, hindi siya makapag-ugat. Kaya, wala pong mangyayari. Hindi siya tutubo o lalaki, matutuyo po siya. At ang pangatlo pa, isa pa, nahulog sa dawagan. Na walang iba, tinatanggap naman natin ang aral o salita ng Diyos, pero po, dahil po sa sanglibutan ito, dahil sa mga nakasanayan natin mga gawain, mga pagkakasala na umiinis sa salita. Kung kaya wala pong puwang sa ating puso para ang salita ng Diyos manahan. Pero mas mapalad tayo sa kabila na tayo ay mayroong karamdaman, katulad tayo ng matabang lupa, na ang focus ng ating pag-iisip, ng ating unawa, dinadama natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na itinatanim sa atin, bagamat masakit, na para bang tinitig ka sa atin na magbago na tayo, na magsisi na tayo, sapagkat tunay nga po na sinasabi, ang salita ng Diyos ay buhay, banal, mabisa kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Sa makatuwid, kapag ang salita ng Diyos pumasok sa ating mga tainga, lahat ng karumihan ng ating pag-iisip na nakasanayan na nating ginagawa, pinabago po ang ating pagkatao. Kaya po, kung tayo po ay naging karapat-dapat at nagsisi at tinanggap natin ang salita ng Diyos at
tumalikod tayo sa pagkakasala, may tutulad tayo sa isang matabang lupa na walang iba. Binago ang ating buhay at magagawa na natin yung mga bagay na hindi natin dating ginagawa. Matututunan natin mahabag sa kapwa. Matututunan natin umibig sa kapwa. Yung ibigin lang natin ang ating kaaway, yun na yung bunga na mahirap sa isang taong pag hindi niya ito ginawa. Yun ang bunga na dati, kapag kaaway, kaaway. Kapag kabati. Pero yung kaaway, iibigin mo sa papanong paraan. Iibigin mo siya sa pamamagitan ng pagdadalangin. Halimbawa, niliba ka. Sa halip na gantihan mo ng paglibak din, kukontrolin natin ang ating sarili. Sampula lang, minura tayo. Kapag minura tayo, sino yung masama? Yung nagmura. Tayo nakinig lang. Kapag minura din natin siya, dalawa na tayong kasama. Ngayon, sa pag-apply ng ibigin mo ang iyong kapwa, idadalangin natin yung mga nagmumura sa atin. Kumbaga, ipagsa Diyos na lang natin. Bahala na siya na baguhin yung taong yung iniral na po kasi yan ang tabag natin sa ating kapwa. Kaya mangyayari po yan, idadalangin natin siya, baka sakaling kahabagan ng Diyos, magsisirin, magbago, at maituwid niya rin ang kanyang buhay. Hindi ba nakapaghikaya tayo? Yun ang maganda. Yun ang uri ng isang matabang lupa na nagkakabunga. Sa makatuwid, kinakailangan para ipalagay ang isang tuba, ang isang lupa na mataba, hindi ba bago itinatanim ang binhi, ikinukultivate muna, i-prepare. Kung handa nga pang siyang pagkaroon ng mga ugat, yung butil na ihahasik doon, at dapat magkaroon din ng bunga. Kumbaga, ang mangyayari niyan, parang yung binhi na yan, yung salita ng Diyos na yan, dapat, pag tinanggap yan ng isang tao, meron talagang ugat. Merong patandaan na siya'y nagsisi at nagbalik loob sa Diyos at tumalikod na sa pagkakasala. Ang salita ng Diyos mismo ang magsasaayos ng ating maruming buhay. At ang salita ng Diyos mismo ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. At ang salita ng Diyos mismo ang magtuturo sa atin sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po, tanungin natin ang ating mga sarili, saan kaya tayo doon? Sa isang tao na katulad ng pinasikan sa tabi ng daan. O katulad ng nasa batuhan. O katulad ng nasa tawagan. O kaya katulad tayo sa matabang lupa na walang iba. Mula ngayon, ito na yung pag-ahasik. Sana'y magkaroon ito ng ugat at sumibol. At sa pagbabalik natin dito, sana po meron na tayong napatawad, meron na tayong nagawa ng kabutihan sa ating kapwa. At nagbago na tayo ng ating sarili nating buhay. Kaya po kung maunawaan natin, hindi po siya literal na butil. Ang butil ay inahambing sa salita ng Diyos. Ngayon, lahat tayo ngayon pinahasikan. Naway, kung meron pa tayong mga kimkim na sama ng loob sa ating kapwa, naway itong salita ng Diyos na ito ang magpabago na ng ating pagkatao at magturo sa atin upang gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi po sayang yung pananalangin natin ng Ama namin. Sabi, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Sinasamba natin siya. Gawin ang loob mo.
Ginagawa ba natin yung kalooban niya? Paano kung halimbawa, ang Diyos nagpapatawad, tayo hindi nagpapatawad, hindi natin nasusunod yung kalooban niya. Kasi yung kalooban ng Diyos, ang Diyos pag-ibig. Dapat nakahari sa ating puso ang pag-ibig. Dapat puspusin natin ng pag-ibig sa kapwa. Kasi kung paano tayo sumisigaw ng Diyos ko po o Panginoon ko, samantalang namumuhi tayo sa ating kapwa, na ang kapwa natin larawan din ng Diyos at tayo larawan din ng Diyos, magkaparehas lang naman ang figure, ang hitsura. Lamang magkakaiba-iba lang yung pinanggalingan, binhi, kaya magkakaiba-iba ang shape ng mukha, pero pare-parehas tayong tapi, bakit tayo naghahagisan ng kasamaan sa kapwa. Natutulan po, hindi dapat yan ginagawa ng pinagaharian ng salita ng Diyos. Hindi, kinakailangan gawin natin yung kalooban ng Diyos. Pairalin natin yung pag-ibig sa kapwa, mahalin natin ang bawat isa. Wala na dapat kaaway, wala nang kaalit, dahil sabi nga, ang laban natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi laban sa laman at dugo. Kumbaga, ang mga tao, kapag mayroong mabuti, mayroong masama. Yung mangyayari po niyan, parang may mga player lang tayo. May player din si Satan, may player din ang Diyos. Ngayon, ang gusto ng mga move ni Satan, kasi ang trabaho ni Satan, parang yung umuungan na naghahanap ng masisira niya. Siyempre, mayroon namang good. Magdadalaw ngayon yung mga ginamit ngayon ni Satan. Yung mga palamura, yung mga manglilibar, yung mga ganon. Siyempre, kung natitinag tayo at natatalo tayo ng mga kasamaan, napapalipat tayo doon sa kasamaan. Kaya po, ang pagka-counter, lalong-lalo na kapag minumura, pagpigil na lang ang susit niya para hindi tayo maging kabilang doon sa mga phone o sa mga instrumento o ginagamit ng kalaban ng Diyos para hindi tayo maging sa kanila. Kaya ang salita ng Diyos nito, itinatanim ngayon para baguhin na natin ang ating pagkatao. Ituwid na natin ang ating mga landas at tahakin natin ang ayon sa kalooban ng Diyos na walang iba. Pairalin natin ang pag-ibig sa ating kapwa. Siguro po, nandito na lang, pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, lapit natin yun sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Pagkamat sa tao, imposible ang mga kahilingan natin. Pero sa Diyos, wala pong imposible. Lahat po ipagkatalog niya. Lakasan lang natin ang ating pananalig sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya at ipagkatalog niya. Ano man ang ating kahilingan. Salamat sa Diyos at mapagpalang hapon sa bawat isa.